Napaiyak talaga si Carlos Yulo matapos niyang i-execute ang mga pinakamahihirap na mga routine niya doon sa floor exercise. Siyempre bilang isang Pinoy na nanonood, hala, paano na yung medal natin? Kasi nga, tignan mo yung itsura ni Carlos Yulo sa eksenang yan, no? And baka hala, ma-eliminate kaya siya? Pero yun pala, ito yung kanyang kauna-unahang panalo sa Paris Olympics. The first gold for the Philippines ngayong 2024. Kaya nga, ang dami nag-congratulate kay Carlos Yulo. Biruin mo, isa na namang historic yung kanyang pagkapanalo dahil isa siya sa mga pinakaunang gymnast dito sa Pilipinas na nagwagi ng gold medal for the Philippines. So kung titignan mo kasi dito sa picture, nangunguna si Carlos Yulo from the Philippines, siya yung nakapanalo ng gold. And then ang sumunod sa kanya ay ang kinatawan ng Israel. So yan yung silver medalist. Tapos ang half Filipino na nag-represent ng Great Britain, siya ang nakakuha naman ng bronze na I believe baka magiging representative na rin ng Pinoy sa susunod na Olympics sa 2028. At sa wakas, nagpakita na rin ang Pilipinas. Finally, pang 31st na ang Philippines sa medal tally ng 2024 Paris Olympics, no? At rank 31st. Pero okay lang yan. And I believe Philippines ang pinaka-first here in Southeast Asian region or ASEAN na nakapagtala ng isang gold medal win. So I hope masusundan pa yan ni Carlos Yulo at iba pang mga athletes na meron pang mga event dyan sa Paris Olympics. So, ang saya lang na at least, no, kahit papaano, nakaka-score na tayo sa mga medals. Mawiwindang ka talaga sa mga incentives na pwede matanggap ni Kaloy. So, kasi nga, meron siyang instant 10 million pesos. So, instant milyonaryo na si Kaloy pag uwi niya dito sa Pilipinas. So, makakatanggap siya ng 10 million pesos from the Philippine government. Tapos, meron din donation sa mga iba't ibang philanthropies, mga sponsors, mga ganyan. So, more than 10 million yan, ha? And then, meron siyang, I'm not sure kung correct ito, house and lot na provided by the government. So, I'm not sure, via Pag-ibig, GSIS, mga ganyan siguro. And syempre, medyo ipaprocess pa niya yan. Ang dami chichiburetso na papers, di ba? And then, meron din siyang 24 million worth na 2-bed condominium. O, di ba? Saan ka pa? May house and lot na nga, may pera ka na nga, meron ka pang condominium. Tapos hindi nakasulat dyan, may nabasa din ako, I'm not sure kung meron siyang car incentive. So siguro, baka car loan yan, then babayaran na lang niya yung mga remaining balance, yung amortization ng car, mga ganyan. Or baka brand new car na fully paid. And then, meron siyang mga lists of sponsorships na magpa-provide sa kanya ng lifetime, such as yung airfare, mga ganyan. Example lang ha, pero I'm not sure. Pero may mga nabasa akong ganyan. And then, yung mga ibang establishments na lifetime na pupunta siya na libre. O, di ba? Saan ka pa? And, meron siya mga endorsements, mga commercial. So, pag uwi niya dito sa Pilipinas, talagang instant. Ang dami talagang incentives na matatanggap niya. Naalala ko, nung bata pa si Carlos Yulo, sabi niya sa interview, pangarap daw talaga niya na manalo ng gold sa Olympics. At ayun na nga, nanalo talaga siya ng gold. Tapos, na-feature kasi siya na, na isang batang chikiting na mahilig mag-gymnastics. So, kakaiba yung hilig niya, pati yung mga kapatid niya. So, ni-refer siya ng nag-aalaga sa kanila sa Philippine Gymnastics Association. At ayun na nga, sila yung mga hinulma talaga para maging kinatawan ng Pilipinas sa gymnastics, no? And then, hindi lang si Carlos Yulo, pati yung mga kapatid niya na I think nagsisimula ng gumawa ng ingay dahil nananalo sila sa mga local, regional, national, and I am not sure kung sasabak na din sila sa mga international gymnastics competition. So, hindi na ako magtataka kung magkakasakasama na sila in the future na mag-represent ng Philippines para sa Olympics, perhaps sa 2028 or Asian Games or at iba pang mga international competition, o di ba? Pero ito yung sad part. Nakakalungkot lang kasi na in every person's success,
meron at meron talagang drama. So, nagulat lang ako kasi siguro may drama pala sa family ni Carlos Yulo. And in particular, sa kanyang mother, no? So, may mga kumakalat-kalat na post regarding sa hindi pag-congratulate ng kanyang mama sa kanyang anak, no? So, maaga pa, baka malay nyo, i-congratulate niya siguro within this day or tomorrow, ganyan. So, syempre, ang lumalabas na issue ngayon is yung side A wherein yung napapansin nila na bakit ganito yung treatment ng mother, pero hindi pa natin alam yung side B, yung siguro maglalabas ng statement ang kanyang mama kung bakit ganito. And side C, yung side naman ni Carlos Yulo, kung ano naman daw yung I'm not sure kung i-open up niya. And side D, syempre yung observation natin. O di ba ang daming side of the story. So hindi ko personally kilala si Carlos Yulo, hindi ko rin personally kilala ang mother niya. Pero ang masasabi ko lang is I hope na ma-solve nila kung anumang drama yan. So, syempre, magkakadugo pa rin kayo kahit na balik-balik na rin nyo ang mundo. And at the end of the day, kayo rin naman ang magdadamayan na bilang pamilya. So, siguro ang mas maganda muna ngayon is let's celebrate yung triumph ni Carlos Yulo kasi historic yung pagkapanalo niya sa Paris Olympics na the first gymnast in the Philippines to win gold in the Olympics. And I hope sana masundan pa ng maraming gold habang ongoing pa ang Olympics. At syempre sa mga next generation of mga representatives ng Philippines na sana makarami pa tayo ng gold. O, di ba? So, yes, positive muna tayo and I am sure mare-resolve nila ang isyong ito, isyong pamilya in the future. And once again, congratulations to Carlos Yulo. Sana marami ka pang medals na mapanalunan habang nandyan ka sa Paris ngayong Olympics 2024. Kaya good luck pa rin sa'yo and make the Philippines proud. And syempre sana rin sa mga ibang athletes, no, makapag-uwi din sila ng malay nyo, another gold. O, di ba? So, that's it guys. I hope nagustuhan nyo tong ating vlog about kay Carlos Yulo and everything about him. So, always remember to think positive. That's all guys. Follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony, sa YouTube, FB, Twitter, TikTok, ayan. So, that's it guys. Have a nice day and I love you all.